Hello guys, today ay pag-uusapan natin kung paano kumpitin ang joint shear. So gagamitin natin yung ACI-14 and ACI 352-02 as reference kung paano kinukompute yung joint shear. So ito yung problem natin. So we have a 18-story building. Tapos, i-design natin tong joint na to, joint 2. So, para ma-design natin tong joint shear na to, first dapat ma-design natin yung mga beams na kumukonect sa joint na to. So, ito yung beam 1, beam 2, beam 3. So, yun lang ang medyo mahirap sa bago mo ma-compute yung joint shear. So, dapat ma-design mo muna yung building bago, or yung mga elements na kumukonect sa joints before mo ma-check kung pasado ba yung joints mo. So, ito yung mga parameters natin. So, we have a column compressive strength of 48.26. Then, yung beam is 35 megapascal. Yung reinforcement natin is grade 60. So, yung column above, dito, is 3.2. Then, yung column below is 3.6. So, ito yun. Ito yung joint na yun. So, yung size ng column is 500 by 1,150 mm. Tapos, yung P1, itong beam na to, is B1, itong beam na to is B2. Yung size ng beam 1 is 800 by 700 with clear length of 5.90 meters. Yung B2 is 650 by 700 with clear length of 5.85 meters. So, ito na yung joint na pinag-usapan natin, beam 1, beam 2, ito beam 3. So, hindi naman natin i-discuss yung joint shear sa ganitong direksyon. So, pag-usapan natin yung paano kinocompute yung joint shear using this direction, x direction. So, ito na yung reinforcement na provided ni ETABS. So, dinesign na to ni ETABS. So, nag-compute din ako ng sarili kong using yung spreadsheet ko, yung beam designer ko. So, you can watch yung mga nauna kong video. Meron ako ng video ng beam designer. So, kung mapapansin nyo, almost similar yung bakal. So, 444 sa B1. Ito yung B2. Balikan natin yung B2. 434, 333. So, dito, 434, 333. Tapos, ito na rin yung capacity niya, ultimate, probable, nominal. So, pero yung gagamitin natin to compute yung joint shear is yung probable capacity. So, ito naman yung capacity na na-compute ni ETABS. So, which is hindi naman nakakalayo sa na-compute natin. Tulad ito, 624.20. Yung sa na-compute ko is 626.06. Tapos yung beam 2, itong 618. Ito yun, naging 619. Then, 471. So, 469. Tapos, trinay ko din siyang i-compare using SP column, yung capacity. So, hindi naman nagkakalayo. Ito, 626.26. Ito, 626.06. Almost 0.2 lang yung difference. So, ito yung beam 2. 616.54. 616.54. So, dito 618.83. Saan ako-compute ko? Tapos, ito na yung free body diagram nung paano natin kukomputin yung joint. So, meron tayong B1 saka B2. So, yung forces na gagamitin natin to compute yung joint shear demand is based sa probable capacity ng beam. So, kung ano yung bakal niya, yun yung gagamitin natin to compute yung BE. Tsaka yung probable moment. So, yung sum ng
ng moment nitong beams at sa ends is gagamitin natin para makompute yung BE. Itong BE na to. So, ito, 626.06 plus 626.06 divided 5.9. So, divide yung clear length niya na clear length to 5.9. So, ito yung magiging BE niya. 212.22. So, sa other side naman is 184.46. So, next. Ito na yung pre-body diagram ng para makompute natin yung shear sa column, B-call. So, yung B-call is the summation of probable capacity sa both sa ends sa beam sa left at beam sa right plus yung BE, probable shear, yung moment gawa ng probable shear. So yung HC natin is 500 mm. Ito yung kapal ng column. Tapos ito yung height ng column, 3.2 plus 3.6. So kukunin natin itong total. So yung height ng column kasi is yung point of inflection, hindi natin exactly malolocate. So ang ginagawa natin, kinukuha na lang natin yung gitna nung top, gitna nung bottom na column. So pag kinumpit natin yung B-call, so meron na tayo na 352.26. Then next, ito, kailangan naman natin kumpitin yung demand joint shear demand. So yung joint shear demand is yung sum nung capacity ng bakal, tensile capacity, plus yung compressive capacity minus yung B-call. So yung B-call yung na-compute natin kanina, itong 352.26. Tapos yung C prime PR is equivalent sa T prime PR. So ito yun sa baba. So mangyayari yung sa bali, yung magiging formula natin is summation ng TPRs. Isang TPR tas T prime PR. Then so subtract natin ngayon yung B column. So itong tensile capacity nitong top bars na to sa left na beam, tapos tensile capacity nitong bottom bar sa right side na beam. So pag kinupit natin, di ba initially meron tayong 4 na 25. So i-multiply natin siya dun sa sa FY niya times yung 1.25. So yung 1.25 kasi is galing siya sa should be yung expected capacity niya. So ito yung T prime PR, tatlo yung bakal dito 4. So ito na yung 762.28. Summation niya is 1778.65. Tapos dito, makukupit na natin yung joint shear. Yung demand sa joint. Next, kailangan natin computein yung effective joint shear area. So, sa joint shear area, so ito yung formula niya. So, meron tayong minimum ng HC2 or BW plus HC1 or BW plus 2X. Yung 2X, ito yun, yung minimum edge distance ng beam. Tapos kung magkaiba naman yung size ng beam sa other side niya, so let's say ito 200, ito 300, so kukunin lang natin yung average niya. So tulad dito, itong HC2 is ito yung length ng column, which is 1150 mm. HC1 is yung 500 mm. Tapos yung beam width nito 800, sa kabila is 650. So kukunin natin yung effective width niya ng beam
is yung average lang, which is 725 mm. Tapos yung BJ ngayon is yung minimum nitong formula na to. So lalabas yung itong x is 0 since naka-flash naman yung beam sa column. Next, makukumpute na natin ngayon yung effective joint area. So which is BJ times HJ. So yung HJ niya is itong 500 na to. Then next, kailangan natin kunin tong factor na to, epsilon factor. So sabi sa code, if yung beam width is more than 75% ng column width, ibig sabihin yung face na yun is effectively confined. Pero kung titingnan natin dito sa problem na to, so yung mga beams natin, let's say ito, lumalabas less than siya sa 75% ng column width. So ito, so hindi to effectively confined sa direction na to. Dito wala. Dito, since more than siya ng 75% ng column width, so dito lang siya confined. So pag check natin kung anong case yung applicable, lalabas itong case na to yung gagamitin natin, hip point 3. Tas, so yung epsilon niya is 12. So since yung units natin in metric, so divide 12, so magiging 1.0 lang. Then next is ito na yung nominal joint shear capacity. So yung epsilon times square root of F prime C times yung effective area. Yung P is 0.85 only. So yung na-compute natin kanina na BU is 1426.38. So ito yun, 3875. Tapos itong natin, joint shear strength is 85 times 1. Itong 1 yung na-compute natin kanina, ito. Tapos ito yung F prime C ng column. Tapos ito yung joint shear area. So pag check natin yung utility ratio natin, so meron tayong 67% lang yung utility ratio. So itong problem na to is for sway to the right lang na case. So kailangan din natin i-check sa other direction. Also kailangan din natin i-check sa minor direction. Kasi yung ginawa natin kanina, yung chinek natin is dito lang, going right yung direction ng lateral load. So kailangan din natin to the left. So kailangan din natin tong upward tsaka downward sa minor direction. Or this is the major direction since ito yung depth ng column. So yun lang yung paano. Madali lang siya eh. Medyo matagal lang mag-compute ng probable capacity. Tapos ito yung mga references na ginamit natin. So ECI 352-02, ECI 318-14. Tapos ito yung NERP. Tapos yung book ni Jack Maley, Seismic Design of Reinforced Concrete Building 2015. So yun lang guys. If you have more question regarding dito sa joint shear, mag-message lang kayo, then check natin kung masasagot natin. So yun lang guys. So thank you for watching this video.